Mga ka-daily, handa ka na bang baguhin ang takbo ng iyong kapalaran at makuha ang lahat ng matagal mo nang pinapangarap? Sa video na ito, hihimayin natin ang mga sikretong hindi itinuturo sa paaralan pero siyang pundasyon ng mga pinakamatagumpay na tao sa buong mundo. Hindi lang ito basta motivation. Ito ay isang roadmap para sa iyong financial at personal na pag-unlad na swak sa ating kontekstong Pilipino. Kaya naman, siguraduhin mong tapusin ang video na ito hanggang sa huling segundo. Bakit? Dahil sa dulo, tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at ang gintong aral na magsisilbing susi para maging epektibo ang lahat ng matututunan mo ngayon. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay pakilike ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral ng mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang arkitektura ng silent wins. Alam mo ba mga ka-daily na ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan sa atin sa henerasyong ito ay ang sobrang pagmamadali na ipakita sa buong mundo ang bawat maliit na galaw na ginagawa natin sa buhay. Sa panahon ngayon na tila obligasyon na ang mag-post sa social media para masabing successful ka, nakakalimutan natin na ang tunay at pinakamatibay na pundasyon ng kahit anong yaman o pangarap ay nabubuo sa gitna ng katahimikan at matinding focus. Kapag masyado nating ipinagsisigawan ang ating mga plano o ang ating mga nasisimulan pa lang na proyekto, dahan-dahang nauubos ang ating mental energy sa pagtanggap ng validation o panandaliang papuri mula sa ibang tao imbes na ibuhos natin ang buong lakas na ito sa mismong trabaho na magdadala sa atin sa rurok. Ang tinatawag nating silent wins ay ang mga tagumpay na ikaw lang ang nakakaalam, pero ramdam na ramdam mo ang bigat at ang tunay na halaga nito sa pagbuo ng iyong pagkatao at karakter bilang isang disiplinadong individual. Ang pag-iwas sa ingay ng paligid ay hindi nangangahulugang wala kang ginagawa, kundi nangangahulugan ito na mas pinipili mong maging epektibo kaysa maging sikat sa paningin ng mga taong wala naman talagang ambag sa iyong kinabukasan. Isipin mo na lang ang isang puno ng kawayan na sa loob ng 5 years ay parang walang nangyayari sa itaas ng lupa, pero sa ilalim nito ay napakalalim at napakalawak na ng kapit ng mga ugat nito. Para pagdating ng tamang panahon, ay kaya nitong tumayog ng mabilis ng hindi nabubuwal ng kahit anong bagyo. Ganito dapat ang diskarte mo sa buhay kung gusto mong makamit ang lahat ng pangarap mo ng may integridad at tibay na pangmatagalan. Huwag kang matakot na maging invisible muna sa paningin ng mga kakilala mo o ng mga dati mong kaibigan dahil ang pinakamahalagang aspeto ng paglago ay ang ginagawa mo kapag walang nakatingin at walang pumapalakpak sa iyo. Ang silent progress ay nagbibigay sa iyo ng kakaibang kapayapaan ng isip dahil wala kang kailangang patunayan sa kahit kanino at mas malaya kang magkamali, mag-adjust at bumangon muli nang walang nakakaalam na ibang tao. Sa ganitong paraan, mas nagiging tapat ka sa sarili mong proseso at hindi ka nadidiktahan ng kung ano lang ang uso o kung ano ang maganda sa paningin ng publiko, na madalas ay nagbabago naman ang panlasa sa bawat araw. Ang malaking problema kasi sa tinatawag nating validation trap ay ginagawa nating basehan ang dami ng likes, shares at comments para lang masabi natin sa ating sarili na tayo ay matagumpay o on track pa rin sa ating mga mitiin. Kapag hindi natin nakuha ang atensyon na inaasahan natin mula sa social media, madalas ay nawawalan tayo ng gana at itinitigil na natin ang ating mga nasimulan dahil akala natin ay wala itong kwenta. Pero kung sanay ka sa kultura ng silent wins, ang motivation mo ay hindi nanggagaling sa palakpak ng iba, kundi galing sa malalim na pagnanais ng iyong puso na maging mas mabuti kaysa sa version mo noong kahapon.
Ang pagpili sa privacy ay isang napakalakas na uri ng kapangyarihan sa modernong mundo dahil hindi nila pwedeng sirain o gawan ng issue ang isang bagay na hindi naman nila alam na nag-e-exist sa buhay mo. Dito mo rin matututunan ang sining ng delayed gratification o ang pagtitiis muna sa mga luho at yabang sa ngayon para sa mas malaki at mas makabuluhang reward na naghihintay sa iyo sa dulo ng iyong paglalakbay. Dapat mong maintindihan mga ka-daily na ang yaman at tunay na tagumpay ay mas matamis at mas malalim ang kahulugan kapag hindi mo kailangang ipagsigawan sa lahat na mayroon ka nito para lang makakuha ng respeto. Ang mga tunay na bigatin sa mundo ng business at investment ay madalas na tahimik lang ang galaw at hindi nag-aaksaya ng panahon sa pagpapakitang gilas habang ang mga nagpapanggap ay sila pa ang madalas na maingay at laging nagmamayabang. Sa paggawa ng silent wins, mas nakaka-focus ka sa tinatawag na deep work kung saan ang isip mo ay nakatutok lang 100% sa solusyon at paglago at hindi sa kung paano ka magmumukhang cool o matagumpay sa paningin ng iyong mga kaaway o kaibigan. Ito ang sikreto ng mga taong bigla na lang sumusulpot na matagumpay na pala at mayroon ng malawak na imperyo dahil habang ang lahat ay abala sa pagsasalita at paggawa ng content, sila ay abala sa paggawa ng resulta at pag-aaral ng mga bagong sistema. Ang iyong katahimikan ay nagsisilbing proteksyon laban sa inggit at negatibong enerhiya na pwedeng makapagpabagal sa iyong momentum kung hahayaan mong makapasok sila sa iyong personal na espasyo. Kaya mga ka-daily, simulan mo nang i-audit ang sarili mo at ang iyong mga habits kung ang ginagawa mo ba araw-araw ay para sa ikabubuti ng iyong future self o para lang ba sa panandaliang kasiyahan ng iyong ego sa kasalukuyan. Subukan mong huwag mag-post ng iyong mga small wins o ng iyong mga plano sa loob ng 30 days at tingnan mo kung gaano kalaki ang mababago sa iyong focus at sa bilis ng iyong paggawa. Kapag naging komportable ka na sa paggawa ng tahimik at hindi ka na naghahanap ng atensyon, doon mo mararamdaman ang tunay na kontrol at soberanya sa sarili mong buhay. Tandaan mo na ang pinakaimportanteng tao na kailangan mong mapabilib sa bawat gising mo sa umaga ay walang iba kundi ang sarili mo at ang iyong pamilya na umaasa sa iyong tagumpay. Ang pagbuo ng iyong arkitektura ng tagumpay ay nangangailangan ng matibay na pundasyon na ikaw lang ang arkitekto kaya siguraduhin mong bawat bato na inilalagay mo ay may kalidad at hindi lang palamuti para sa paningin ng iba. Sa huli, ang bunga ng iyong pananahimik at pagsisikap ang siyang gagawa ng ingay na hindi nakakailanganin ng kahit anong caption o filter para mapansin ng buong mundo. Aral number 2. Ang psychology ng pagsisikap. Laban sa strategy of flow. Marami sa atin ang pinalaki sa paniniwala na ang sipag at tiyaga lang ang tanging kailangan para yumaman. Pero bakit marami pa rin sa ating mga kababayan ang hirap na hirap sa buhay kahit sila na ang pinakamasipag sa kanilang trabaho? Ang totoo mga ka-daily, ang sobrang pagpapakapagod na walang malinaw na sistema o direksyon ay tinatawag nating survival mode lamang at hindi ito ang tunay na magdadala sa iyo sa itaas ng tagumpay. Kailangan mong matutunan ang sining ng flow o ang sadyang paggamit ng iyong talino at energy sa tamang paraan para hindi ka nauubos sa dulo ng bawat araw habang maliit pa rin ang resulta. Ang strategy of flow ay tungkol sa pag-align ng iyong natural na kakayahan sa mga opportunities na may pinakamataas na balik o tinatawag nating leverage sa mundo ng business. Kapag nahanap mo ang tamang daloy na ito, ang bawat galaw mo ay nagbubunga ng higit pa sa iyong inaasahan dahil hindi mo lang ginagamitan ng lakas ang iyong trabaho, kundi sinasamahan mo ito ng matinding diskarte at tamang timing. Ang pag-unawa sa psychology ng paggawa ay ang pagkilala na ang iyong utak ay may limitadong supply ng focus bawat araw, kaya dapat itong gamitin sa mga bagay na talagang magpapabago sa iyong buhay. Ang strategy of flow ay hindi nangangahulugan na tatamarin ka na o maghihintay na lang ng swerte.
kundi mas magiging matalino ka sa pagpili ng iyong mga laban sa bawat araw na dadaan. Imbes na kumayod ka ng 24 hours nang walang malinaw na plano, mas mabuting magtrabaho ka ng focus na focus sa loob ng 4 hanggang 5 hours sa mga bagay na talagang magpapalago sa iyong income o skills. Dito papasok ang tinatawag nating energy management, kung saan alam mo kung anong oras ang peak ng iyong utak para gawin ang pinakamahihirap at pinakaimportanteng tasks ng iyong negosyo o career. Kapag pinilit mo ang sarili mong magdesisyon sa oras na pagod ka na, mas lalo ka lang nagkakagawa ng mali at bumabagal ang iyong kabuuang pag-unlad bilang isang tao. Ang sining ng pagpili ay mas mahalaga kaysa sa sining ng paggawa dahil kahit gaano kakabilis tumakbo, kung mali naman ang direksyon mo ay hinding-hindi mo mararating ang gusto mong puntahan. Ang flow state ay ang pakiramdam na parang nawawala ang oras dahil sobrang enjoy mo ang ginagawa mo at dito lumalabas ang iyong pinakamahusay na version na kayang makipagsabayan sa kahit sino sa buong mundo. Kailangan mong maintindihan ng malalim ang konsepto ng leverage kung saan ginagamit mo ang mga modernong tools, technology o mga system para dumami ang resulta ng ginagawa mo nang hindi mo dinaragdagan ang iyong pagod. Isipin mo na lang ang malaking pagkakaiba ng isang taong naguhukay ng lupa gamit ang kanyang sariling kamay sa isang taong gumagamit ng malaking bulldozer para sa parehong trabaho. Pareho silang nagsisikap at pareho silang napapagod, pero ang isa ay mas mabilis, mas epektibo, at mas malaki ang nararating dahil alam niya kung paano gumamit ng tamang gamit sa tamang pagkakataon. Sa buhay natin mga ka-daily, ang leverage ay pwedeng sa anyo ng software, tamang mga tao na tutulong sa iyo, o kaya naman ay ang pag-aaral ng mga specialized skills na hindi basta-basta mapapalitan ng kahit anong artificial intelligence. Ang paghahanap ng leverage ay nangangailangan ng panandaliang paghinto sa pagtakbo para pag-isipan kung may mas madali at mas mabilis bang paraan para matapos ang isang gawain. Ito ang pagkakaiba ng mga taong habambuhay na empleyado sa mga taong nagiging masters ng kanilang sariling oras at kapalaran sa mahabang panahon. Ang pagkakaroon ng mental clarity ay napaka-importante para makapasok ka sa flow state na ito at makagawa ng mga desisyon na magpapayaman sa iyo. Kung ang isip mo ay laging puno ng stress, worries, at mga distractions mula sa social media, hinding-hindi mo makikita ang mga gintong oportunidad na nasa harap mo na pala at naghihintay na lang na mapansin. Sanayin ang iyong sarili na mag-focus sa isang mahalagang bagay lang sa bawat pagkakataon dahil ang multitasking ay isa sa mga pinakamalaking kasinungalingan na nakakapagpabagal sa pagiging productive ng isang tao. Kapag nahanap mo ang iyong flow, ang trabaho ay hindi na magmumukhang isang mabigat na parusa o pasanin, kundi isang laro na nag-e-enjoy ka habang kumikita at lumalago ang iyong pagkatao. Ang pagiging mindful sa iyong ginagawa ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makita ang mga patterns at loopholes sa merkado na pwedeng mong samantalahin para sa iyong ikakaunlad. Ang katahimikan ng isip ay ang pinakamalakas na armas ng isang strategist dahil dito nagmumula ang lahat ng orihinal at malikhaing ideya na magpapabago sa takbo ng iyong career o business. Kaya naman mga ka-daily, huwag ka lang basta-basta magpakapagod, kundi magpakatalino ka rin sa bawat galaw at desisyon mo araw-araw. Itanong mo sa iyong sarili kung ang ginagawa mo ba ngayon ay may tinatawag na scalability o kung kaya ba nitong lumaki ng lumaki kahit hindi ka na pisikal na nakaharap sa harap ng computer o sa iyong opisina. Ang paglipat mula sa mindset ng pure hard work patungo sa smart strategy ang siyang magbibigay sa iyo ng kalayaan at oras para ma-enjoy ang buhay kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ito ang tunay na sikreto kung paano makakamit ang lahat ng gusto mo sa buhay nang hindi mo isinasakripisyo ang iyong kalusugan, mental na kapayapaan, at ang iyong kaligayahan.
Ang tagumpay ay hindi isang marathon ng pagpapakasakit, kundi isang sining ng paghahanap ng pinakamabisang daloy patungo sa iyong mga pangarap. Sa huli, ang taong marunong mag-adjust ng kanyang layag sa hangin ang siyang unang makakarating sa pampang ng kanyang tagumpay, habang ang iba ay abala pa rin sa paggaod ng walang humpay. Aral number 3, Deconstructing the Filipino Resilience Myth. Matagal na nating naririnig mga ka-daily na tayong mga Pilipino ay kilala sa pagiging matatag o resilient sa kahit anong bagyo, baha o sakuna na dumating sa ating buhay. Pero madalas ay nagiging dahilan na lang ito para makontento tayo sa hirap. Ang aral na kailangan nating baunin dito ay ang pag-unawa na ang tunay na resilience ay hindi lang tungkol sa pagtitiis sa bawat hampas ng tadhana, kundi tungkol sa pagbabago, pag-unlad, at pag-evolve mula sa sitwasyong iyon. Kung tinitiis mo ang maliit na sweldo, ang masikip na commute, at ang hirap ng buhay nang wala kang binabagong diskarte sa loob ng maraming taon, hindi ka matatag kundi stagnant ka lang sa iyong kinalalagyan. Ang tunay na resilience na magdadala sa iyo sa tagumpay ay ang kakayahang gamitin ang bawat sakit at hirap ng kahapon para gumawa ng isang mas matalinong plano para sa iyong bukas. Huwag mong hayaang maging bansag na lang ang pagiging resilient para gawing normal ang pagdurusa, dahil ang bawat tao ay deserve ang isang buhay na hindi lang puro kaligtasan, kundi puno ng kasaganahan at pag-angat. Dapat nating simulan na palitan ang survival mindset ng isang growth strategy, kung saan hindi lang natin hinihintay na matapos ang malakas na ulan, kundi nag-aaral tayong bumuo ng sarili nating barko para makapaglayag sa gitna nito. Ang emotional na katatagan ay kailangan mo mga ka-daily para hindi ka agad sumuko o manghina kapag may mga taong nangungutya, humahadlang, o hindi naniniwala sa iyong mga pangarap. Sa ating kultura, madalas tayong nahihila pababa ng mga toxic na paligid o ng mga taong may crab mentality. Pero kung meron kang malinaw na vision, ang lahat ng negatibong ito ay magsisilbi lamang na gasolina para mas bumilis ang iyong takbo patungo sa goal mo. Ang pagiging matatag ay ang pagpili na huwag maging biktima ng iyong paligid, kundi maging arkitekto ng iyong sariling tadhana, kahit gaano pa kahirap ang iyong pinagmulan. Ang iyong mga karanasan sa hirap ang magsisilbing pinakamahusay mong guro para matutunan ang mga bagay na hindi tinuturo sa loob ng 4 na sulok ng classroom o paaralan. Isa sa mga pinakamahalagang misyon mo sa buhay na ito ay ang basagin ang tinatawag nating generational curses o ang mga maling paniniwala tungkol sa pera at buhay na ipinamana sa atin ng mga nakaraang henerasyon. Ikaw ang may taglay na kapangyarihan at responsibilidad na maging unang tao sa iyong pamilya na magtatagumpay ng sobra at magpapabago sa takbo ng buhay ng iyong mga magulang, anak, at mga magiging apo. Ang pag-ako ng full responsibility sa iyong kasalukuyang sitwasyon ay ang unang hakbang para makamit ang lahat ng gusto mo, dahil hindi na nakadepende ang swerte mo sa gobyerno, sa swerte, o sa ibang tao. Ang adaptive intelligence ay ang pagiging mabilis mag-adjust sa bagong normal at ang hindi pagkapit sa mga lumang tradisyon na nakikita mo namang hindi naman nakakatulong sa iyong pag-unlad. Kailangan mong maging bukas sa mga bagong ideya, bagong teknolohiya, at bagong paraan ng pagkita ng pera na swak sa panahon natin ngayon para hindi ka mapag-iwanan ng mabilis na takbo ng mundo. Ang stoicism o ang pananatiling kalmado at rasyonal sa gitna ng matinding kaguluhan ay isang skill na dapat mong i-develop bilang isang matagumpay na Pilipino sa modernong panahon. Kapag may krisis sa ekonomiya o sa iyong personal na buhay, ang mga taong nagpapadala sa panic ay sila ang unang nauubusan ng pera at resources. Pero ang mga taong nananatiling kalmado ay nakakahanap ng mga bargain at malalaking opportunities. Huwag mong hayaan na ang iyong emosyon gaya ng takot o galit ang siyang magdikta sa iyong mga financial at life decisions.
Dahil madalas ay maling landas ang itinuturo ng mga ito kapag tayo ay biglaang nagpapasya. Gamitin ang iyong natural na resilience para maging isang magaling na strategist na laging may nakahandang Plan A hanggang Plan Z para siguradong hindi ka babagsak ng tuluyan kahit anong pagsubok ang ibato sa iyo. Ang pagiging handa sa lahat ng aspeto ng buhay ang siyang tunay na depensa mo laban sa kahirapan at kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Kaya mga ka-daily, huwag kang makontento sa pagsasabing kaya mo lang lampasan ang hirap ng isang araw, kundi layunin mong lumabas sa hirap na iyon ng tuluyan at siguraduhin na hindi na muling babalik ang iyong pamilya sa ganoon na sitwasyon. Ang tunay na matatag na tao ay ang taong matapos madapa ng paulit-ulit ay hindi lang basta tumayo kundi may dala na ring mahahalagang aral at bagong plano para mas tumayog ang lipad sa susunod na pagkakataon. Gamitin mo ang lahat ng pinagdaanan mong hirap, puyat at pagod para maging pinakamahusay na versyon ng iyong sarili dahil deserve mo ang masarap, maunlad at payapang buhay na pinapangarap mo. Ang tagumpay ay para sa mga taong marunong tumingin sa hirap bilang isang hagdanan at hindi bilang isang pader na humaharang sa kanilang daraanan. Manatiling gutom sa pagkatuto at laging tandaan na ang iyong katatagan ay ang iyong pinakamalakas na alas para makuha ang lahat ng ninanais mo sa mundong ito. Aral number 4. Ang alchemy ng oras at opportunity cost. Lahat tayo mga ka-daily ay biniyayaan ng parehong 24 hours sa loob ng isang araw mula sa pinakamahirap na tao hanggang sa pinakamayamang bilyonaryo sa mundo. Pero ang malaking pagkakaiba ay kung paano natin ito pinapalitan ng value. Maraming tao ang may maling pananaw na ang oras ay libre lang kaya madali nila itong nasasayang sa panonood ng mga walang kwentang video, pakikipagtsismisan sa kapitbahay, o pagtulog ng lampas sa kailangan. Pero ang katotohanan na dapat mong itanim sa isip mo ay ang oras ang iyong pinakaimportanteng asset dahil hindi ito pwedeng kitain o bawiin ulit kapag lumipas na. Ang pag-unawa sa tinatawag nating opportunity cost ay ang masakit na pagsasari na sa bawat isang oras na sinayang mo sa walang kabuluhang bagay, may nawalang malaking pagkakataon na kumita ka sana ng pera, matuto ng bagong skill, o makasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang bawat segundo ay isang investment at kung hindi mo ito gagamitin ng tama, para mo na ring itinatapon ang iyong kinabukasan sa basurahan nang hindi mo namamalayan. Dapat mo nang itigil ang madalas nating sabihin na ang oras ay pera dahil ang totoo, ang oras ay mas mahalaga pa sa anumang halaga ng salapi sa mundo. Ang pera ay pwedeng kitain kahit anong oras at pwedeng bumalik kahit mawala, pero ang oras ay isang resource na paubos sa bawat tibok ng iyong puso at hindi kayang bilhin ng kahit anong dami ng yaman. Sa bawat isang oo na ibinibigay mo sa mga paaya ng tropa o sa mga gawaing hindi naman nakatutulong sa iyong pangarap, nagbibigay ka ng isang malaking hindi sa iyong tagumpay at sa iyong pamilya. Matutong maging strikto at magsabi ng hindi sa mga gala o lakad na alam mong uubos lang ng iyong energy at wala namang ituturo sa iyo na bago o kapaki-pakinabang. Ang pagiging kuripot sa oras ay hindi pagiging masama, kundi ito ay pagiging responsable sa regalong buhay na ibinigay sa iyo para makagawa ng maganda sa mundo. Ang alchemy o ang sining ng paggawa ng ginto mula sa wala ay nagsisimula sa pag-invest ng iyong libreng oras sa pag-aaral ng mga high-value skills na kailangan ng merkado ngayon. Imbes na magtrabaho ka lang para sa sahod na sapat lang sa isang araw, maglaan ka ng kahit 2 hours araw-araw para maging expert sa isang field na malaki ang bayad at kakaunti lang ang nakakaalam. Ang labanan sa modernong panahon natin ngayon ay hindi na tungkol sa kung gaano ka katagal o kapagod nagtatrabaho kundi kung gaano kahalaga at kabigat ang ginagawa mo sa loob ng isang oras. Isang oras ng trabaho ng isang bihasang specialist ay pwedeng katumbas ng isang buwang sahod ng isang general worker na hindi nag-upgrade ng kanyang kaalaman.
Kapag tiningnan mo ang iyong oras bilang puhunan, mas magiging mapili ka sa kung saan mo ito ibubuhos at kung sino ang mga taong hahayaan mong kumuha nito. Napaka-importante rin na i-audit mo ng maigi ang iyong social circle o ang 5 taong madalas mong kasama at nakakausap sa iyong libreng oras dahil sila ang humuhulma sa iyong mindset. Kung ang mga kasama mo ay laging reklamo lang ang alam, puro negativity ang bukang bibig, at walang malinaw na ambisyon sa buhay, hindi magtatagal ay mahahawaan ka ng kanilang energy at masasayang lang ang iyong gintong panahon. Pero kung ang palagi mong kasama ay mga taong mas magaling sa iyo, mas madiskarte, at laging nag-uusap tungkol sa negosyo at paglago, mapipilitan kang mag-level up at mas magiging sulit ang bawat sandali mo. Ang tinatawag nating micro-habits ay ang paglalaan ng kahit 15 minutes lang araw-araw para sa iyong pangarap na sa kalaunan ay magbubunga ng dambuhalang resulta na ikakamangha ng lahat. Ang consistency sa paggamit ng oras ang siyang tulay sa pagitan ng kung nasaan ka ngayon at kung nasaan ang mga pangarap mo. Kaya mga ka-daily, simulan mo ng maging time-rich sa pamamagitan ng pagiging disiplinado sa iyong schedule at huwag itong basta-basta ipamigay sa kung sino-sino lang. Ang pagiging maingat sa iyong oras ay hindi pagiging boring na tao, kundi ito ay pagpapakita ng respeto sa iyong sarili at pagiging tapat sa mga pangarap na ipinangako mo sa iyong mga mahal sa buhay. Kapag natutunan mo ng i-manage ang bawat minuto ng iyong buhay nang may layunin, magugulat ka na lang na marami ka na palang nagagawa at mas mabilis mong nakakamit ang iyong mga goal kaysa sa inaasahan mo. Ang iyong kinabukasan ay direktang nakadepende sa kung ano ang ginagawa mo sa iyong bakanting oras ngayon, kaya piliin mong maging productive at huwag hayaang lumipas ang araw nang wala kang natututunan o nagagawang progreso. Ang sining ng tagumpay ay ang sining ng tamang paggamit ng oras dahil sa huli, ang oras ang siyang bubuo o dudurog sa iyong mga pangarap sa buhay. Aral number 5, Financial Sovereignty. Higit pa sa pag-ipon. Madalas nating marinig sa ating mga magulang at mga nakatatanda na ang susi sa magandang buhay ay ang mag-ipon para sa kinabukasan. Pero sa panahon natin ngayon mga ka-daily, ang pag-iipon lang sa bangko ay hindi na sapat para yumaman. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin o ang tinatawag nating inflation, ang perang nakatago lang sa ilalim ng kama o sa isang regular savings account ay unti-unting nawawalan ng halaga habang lumilipas ang mga taon. Ang tunay na kailangan mo ay ang tinatawag na financial sovereignty o ang kakayahang kontrolin ang iyong pera at patakbuhin ito para magtrabaho ng husto para sa iyo kahit natutulog ka pa. Ito ang mahalagang paglipat mula sa pagiging isang saver lamang patungo sa pagiging isang matalinong investor at owner ng mga assets na patuloy na lumalago ang halaga. Kapag nakuha mo na ang ganitong level ng control sa iyong pananalapi, hindi mo na kailangang mangamba sa bawat krisis na dumarating dahil alam mong matatag ang iyong pundasyon. Kailangan mong radikal na baguhin ang iyong wealth DNA at tuluyang alisin ang maling paniniwala na ang paghahangad ng maraming pera ay ugat ng kasamaan o isang kasalanan. Ang pera ay isa lamang tool o kasangkapan na nagbibigay sa iyo ng maraming choices at ng kakayahan na makatulong sa mas maraming tao at sa iyong komunidad ng mas epektibo. Ang unang hakbang sa pagkamit ng financial sovereignty ay ang malalim na pag-unawa sa pagkakaiba ng assets at liabilities sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang asset ay ang mga bagay na nagpapasok ng pera sa loob ng iyong bulsa, gaya ng dividends mula sa stocks, rentals mula sa property, o kita mula sa isang side business. Samantalang ang liability naman ay ang mga bagay na kumuha ng pera palabas ng iyong bulsa gaya ng mga bagong gadget, mamahaling damit, o sasakyan na hindi naman kailangan at mabilis na bumababa ang presyo. Ang pagiging mayaman ay hindi nasusukat sa laki ng iyong ginagastos, kundi sa dami ng assets na pagmamay-ari mo
na kayang tustusan ang iyong pamumuhay. Huwag kang mahuhulog sa mapanganib na bitag ng lifestyle inflation, kung saan habang lumalaki ang iyong kita sa trabaho o negosyo, ay lalo mo ring pinalalaki ang iyong gastos para lang makipagsabayan sa uso. Ang tamang strategy para mabilis na umunlad ay ang paggamit sa velocity of money o ang sadyang pagpapabilis ng pag-ikot ng iyong puhunan para mas mabilis itong dumami sa loob ng maikling panahon. Imbes na hayaang matulog ang pera mo nang walang ginagawa, hanapin mo kung saan mo ito pwedeng ilagay na magbibigay sa iyo ng consistent na passive income o cash flow bawat buwan. Hindi mo naman kailangang maging isang milyonaryo agad para makapagsimulang mag-invest. Ang pinakamahalaga ay ang pagbuo ng habit ng paglalaan ng bahagi ng iyong kita kahit sa maliit na halaga muna. Sa mundo ng finance, ang disiplina at consistency ay mas malakas pa sa swerte dahil ang compound interest ay pumanig sa mga taong maagang nagsimula at may mahabang pasensya. Ang risk mitigation o ang pagbabawas ng panganib sa iyong mga desisyon ay mahalaga rin para hindi mo basta-basta mawala ang lahat ng iyong pinaghirapan sa isang iglap lang. Huwag na huwag kang papasok sa mga mapanlinlang na get-rich-quick scheme na nangangako ng sobrang laking balik sa loob ng maikling panahon nang wala kang gagawin dahil madalas ay scam ang mga ito. Ang tunay na paglago ng yaman ay nangangailangan ng sapat na panahon, tamang edukasyon sa pananalapi, at matinding pagsusuri bago magbitaw ng pera sa anumang investment. Alamin ang tungkol sa stock market, ang pag-ibig MP2, real estate, o mga digital assets at piliin mo kung saan ka pinakakomportable at kung saan mo gustong maging bihasa. Ang pag-aaral kung paano protektahan ang iyong pera ay kasing halaga rin ng pag-aaral kung paano ito kikitain dahil ang yaman na hindi naaalagaan ay mabilis na naglalaho. Kaya naman mga ka-daily, gawin mong pangunahing goal sa buhay ang magkaroon ng tunay na financial freedom kung saan hindi mo na kailangang magtrabaho dahil lang sa pilit kundi dahil gusto mo na lang. Ang pag-iipon ay simula lamang ng iyong paglalakbay. Pero ang sining ng pagpapalago ng pera, ang siyang tunay na magbibigay sa iyo ng kalayaan na gawin ang lahat ng gusto mo. Simulan mo ng pag-aralan ang mundo ng investment ngayon at huwag kang matakot na magkamali sa simula dahil bahagi iyon ng iyong pagkatuto bilang isang investor. Kapag hawak mo na ang buong kontrol sa iyong pananalapi, mas magkakaroon ka ng kapayapaan ng isip at mas marami kang magagawang kabutihan para sa iyong pamilya at para sa ating bayan. Ang iyong kinabukasan ay ikaw ang gumagawa, kaya siguraduhin mong matalino ang bawat hakbang mo pagdating sa usaping pera para makamit mo ang lahat ng iyong ninanais. Aral number 6. Mastery of the Self, ang inner game ng success. Ang pinakamalaking hadlang sa pag-abot ng iyong mga pangarap mga ka-daily ay hindi ang takbo ng ating ekonomiya, ang iyong mga kaaway, o ang kawalan ng swerte, kundi ang taong nakikita mo sa salamin tuwing umaga. Sa bawat gising mo, mayroong isang tahimik na labanan na nagaganap sa loob ng iyong isipan kung susundin mo ba ang boses ng disiplina o ang boses ng katamaran at panandaliang sarap. Ang mastery of the self ay ang kakayahan na kontrolin ang iyong sariling mga impulses, emotion, at negatibong pag-iisip para manatili ka sa tamang landas kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Hindi mo kailanman makakamit ang malalaking tagumpay sa labas ng iyong mundo kung hindi mo muna mapapanalo ang laban sa loob ng iyong sariling pagkatao. Ang bawat pangarap na gusto mong hawakan ay nangangailangan ng isang version ng iyong sarili na may sapat na tibay at kontrol para pangatawanan ang bigat ng responsibilidad na kalakip nito. Dapat mong itanim sa iyong isip na ang disiplina ay hindi dapat tingnan bilang isang uri ng parusa o pagkakait sa sarili, kundi bilang isang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa iyong future self. Ipinapakita mo sa bawat sakripisyo mo ngayon na mas mahalaga sa iyo ang iyong long-term happiness
at success kaysa sa panandaliang ligaya ng pagpindot ng snooze button o pagkain ng mga bagay na hindi makakatulong sa iyong kalusugan. Kapag mayroon kang matinding self-discipline, nagkakaroon ka ng mataas na level ng self-respect dahil alam mong tinutupad mo ang bawat pangako na ibinigay mo sa iyong sarili noong sinimulan mo ang iyong journey. Ito ang tunay na nagtatayo ng iyong self-confidence. Dahil ang tiwala sa sarili ay hindi nagmumula sa mga salita lang, kundi sa ebidensya na kaya mong gawin ang kahit anong bagay na itanim mo sa iyong isipan. Kapag mastered mo ang sarili mo, nagiging immune ka sa mga distractions na uubos lang ng iyong panahon at focus. Dapat mo ring harapin at tuluyang talunin ang tinatawag nating imposter syndrome o ang mapanirang boses sa loob ng isip mo na nagsasabing hindi ka sapat, hindi ka magaling, o hindi mo kaya ang malalaking hamon. Lahat ng mga pinakamatagumpay na tao sa buong mundo ay naramdaman din ang takot at pagdududa na yan, pero ang naging malaking pinagkaiba nila ay nagpatuloy sila sa pagkilos sa kabila ng kanilang nararamdaman. Ang mental toughness ay ang kakayahang mag-push pa at ituloy ang plano kahit na sa mga araw na pakiramdam mo ay wala ka ng motivation o pag-asa na makikita. Ang motivation ay parang isang mabilis na liyab ng posporo na madaling mawala kapag umihip ang hangin, pero ang disiplina ay parang isang matatag na baga na nananatiling mainit at nagliliyab kahit anong tagal na ng panahon. Ang pagkontrol sa iyong focus sa gitna ng hirap ang siyang maghihiwalay sa iyo sa mga taong hanggang pangarap lang ang kayang gawin sa buhay. Isang napakalaking bahagi ng self-mastery ay ang pagkakaroon ng humility o pagpapakumbaba at ang pagkilala na ang iyong sariling ego ay pwedeng maging pinakamatindi mong kaaway sa oras na magsimula ka ng umunlad. Kapag nagsimula ka ng makaranas ng kaunting tagumpay o kung tawagin natin ay small wins, huwag mong hayaang lumaki ang iyong ulo at isiping alam mo na ang lahat ng bagay sa mundo. Manatiling hungry sa mga bagong kaalaman at laging maging teachable dahil ang taong tumitigil sa pag-aaral ay siya ring taong tumitigil na sa paglago at pag-angat sa buhay. Ang iyong identity shift ay ang sadyang pagdedesisyon na ikaw ay isa ng winner at isang matagumpay na tao sa iyong isipan bago mo pa man mahawakan ng anumang trophy o malaking pera sa iyong mga kamay. Kapag binago mo ang tingin mo sa iyong sarili, ang iyong mga action at decision ay kusang susunod sa bagong imahe na binuo mo sa loob ng iyong puso. Kaya naman mga ka-daily, simulan mo ng master in ang iyong schedule, ang iyong diet, ang iyong tulog, at higit sa lahat, ang daloy ng iyong mga iniisip sa bawat minuto. Kapag nakuha mo na ang buong kontrol sa iyong sarili, magugulat ka na lang kung gaano kadali na ring kontrolin ang mga kaganapan at ang mga resultang dumarating sa paligid mo. Huwag kang papayag na maging alipin ng iyong mga bad habits o ng iyong mga emotion, kundi gawin mong matalas na sandata ang iyong mga good habits para hiwain ang bawat harang sa iyong daraanan. Ang bawat maliit na panalo mo laban sa iyong sariling katamaran ay isang malaking hakbang patungo sa lahat ng pangarap na gusto mong makamit sa buhay na ito. Tandaan mo na ang tunay na hari o reyna ay ang taong kayang pamunuan ang kanyang sariling isip bago siya mamuno sa isang malaking imperyo o negosyo. Ang tagumpay ay isang inner game at kapag nanalo ka sa loob, garantisadong mananalo ka rin sa labas. Aral number 7, Social Intelligence at ang Power of Connection. Sa ating bansa mga ka-daily, napaka-importante ng pakikipagkapwa-tao pero kailangan nating gawin itong mas strategic at mas may malalim na kabuluhan para sa ating pag-unlad. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng maraming kakilala o pagiging friendly sa lahat ng tao, kundi tungkol sa pagbuo ng mga dekalidad na relasyon na may mutual growth, integridad, at tunay na malasakit. Ang social intelligence ay ang iyong kakayahan na makaramdam, makaintindi,
at makisama sa iba't ibang uri ng tao para makabuo ng tiwala na hindi basta-basta mabubuwag ng anumang intriga. Sa huli, kailangan mong tanggapin na ang mga malalaking oportunidad sa buhay ay palaging dumarating sa pamamagitan ng ibang tao, kaya kailangan mong matutunan kung paano makitungo ng tama at profesional. Ang iyong abilidad na makabuo ng koneksyon ay ang siyang magsisilbing tulay mo patungo sa mga pintuan na hindi mo kayang buksan ng mag-isa lang. Ang strategic networking ay ang sadyang paghahanap at paglapit sa mga taong nasa posisyon o level na gusto mo ring marating balang araw sa iyong career o negosyo. Huwag kang matatakot o mahihiyang lumapit sa mga taong sa tingin mo ay mas magaling o mas matagumpay sa iyo, dahil doon ka mas mabilis na makakakuha ng mga insider secrets na hindi mo mababasa sa kahit anong libro. Pero laging tandaan mga ka-daily na ang social intelligence ay hindi nagsisimula sa panghihingi, kundi sa pagbibigay ng value o tulong sa iba bago ka man lang mag-isip na humingi ng anumang pabor. Ang batas ng reciprocity ay nagsasabing kapag naging instrumento ka ng tagumpay ng ibang tao, kusa at natural na babalik sa iyo ang kabutihan sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Ang pagiging isang taong valuable sa paningin ng iba ang pinakamabilis na paraan para makapasok ka sa mga inner circle ng mga matatagumpay na individual. Kailangan mo ring matutunan ang sining ng conflict resolution o kung paano mo haharapin ang mga mahihirap at toxic na tao nang hindi mo nawawala ang iyong rational na pag-iisip at focus. Sa bawat hakbang mo patungo sa itaas, hindi maiiwasan na may mga kritiko o mga taong hihila sa iyo pababa. Pero kung mataas ang iyong social intelligence, alam mo kung kailan dapat makipag-usap at kung kailan mas mabuting tumahimik na lang. Ang charisma at influence ay hindi naman kailangang maging natural na talento mula pagkabata. Ito ay mga skills na pwedeng pag-aralan sa pamamagitan ng pagiging isang mabuting tagapakinig at pagpapakita ng tunay na interes sa kwento ng iba. Ito ay tungkol sa pagiging totoo sa iyong sarili habang ipinapakita mo sa kanila na mahalaga ang kanilang boses at opinyon sa iyong mga plano. Ang taong marunong rumespeto sa damdamin ng kapwa ay ang taong laging pinagkakatiwalaan ng malalaking responsibilidad. Napakahalaga rin na magkaroon ka ng mga mentor o mga gabay na dumaan na sa landas na tinatahak mo ngayon para hindi ka na maligaw o mag-aksaya ng panahon. Isang payo o isang pagtutuwid lang mula sa tamang tao ay pwedeng makapagligtas sa iyo mula sa mga malalaking pagkakamali. Nauubos sana ng iyong pera, tiwala at mahabang panahon. Huwag mong pairalin ang pride na isiping kaya mong gawin ang lahat ng bagay ng mag-isa dahil mas mabilis, mas safe, at mas malayo ang mararating mo kung meron kang suporta ng isang matibay na grupo. Ang pagiging humble para magtanong at ang pagkakaroon ng sapat na kuryosidad para matuto mula sa karanasan ng iba ay isang malinaw na tanda ng mataas na social intelligence. Ang mga connection mo ang magsisilbing safety net mo sa oras na magkaroon ng problema at sila rin ang magsisilbing megaphone mo para marinig ng mundo ang iyong galing. Kaya naman mga ka-daily, pagbutihin mo ang iyong paraan ng pakikipag-usap at pagbuo ng malalim na koneksyon sa bawat tao na makakasalamuha mo sa araw-araw. Tratuhin mo ang lahat ng may pantay na respeto mula sa pinakamataas na manager hanggang sa pinakasimpleng staff sa iyong opisina dahil hindi mo alam kung sino sa kanila ang pwedeng magbukas ng pinto para sa iyo sa hinaharap. Ang iyong network ay madalas nakatumbas ng iyong net worth. Kaya piliin mo ng maigi ang mga taong hahayaan mong maging bahagi ng iyong inner circle at iyong buhay. Sa pagtulong mo sa ibang tao na makuha ang kanilang mga gusto, mas lalong mapapadali at mas magiging masaya ang paglalakbay mo patungo sa iyong sariling mga pangarap. Ang tagumpay ay isang team sport at ang iyong galing sa pakikitungo ang siyang magpapanalo sa iyo sa mahabang labanan ng buhay. Aral number 8. Ang agham ng paggawa ng oportunidad. Maraming tao mga ka-daily ang naghihintay lang ng swerte, ng tamang panahon,
o ng pagkakataon bago sila magsimulang kumilos, pero ang mga tunay na nagtatagumpay ay sila mismo ang gumagawa ng sarili nilang oportunidad. Ang aral na dapat mong itanim sa iyong isipan ay ang pagiging proactive o ang pagiging maagap imbes na maging reactive o taga-reaction lang sa mga nangyayari sa iyong paligid. Ang mundo ay puno ng mga problema at kailangan mong makita na ang bawat problema na nararanasan mo o ng ibang tao ay isang nakatagong business opportunity o isang pagkakataon para magbigay ng solusyon na may kapalit na halaga. Kapag natutunan mong tingnan ang iyong kapaligiran gamit ang mga mata ng isang problem solver, hinding-hindi ka mauubusan ng paraan para kumita ng pera, lumago, at makilala sa iyong larangan. Ang oportunidad ay hindi isang bagay na hinahanap sa malayo, kundi isang bagay na binubuo mo mismo sa kung nasaan ka man ngayon. Ang kuryosidad ay isa sa pinakamalakas na tool na pwedeng mong gamitin para makagawa ng mga bagong oportunidad sa iyong buhay at career. Imbes na magreklamo ka lang sa bawat mabagal na serbisyo, pangit na produkto o kakulangan sa iyong komunidad, itanong mo sa sarili mo kung paano mo ito mapapaganda at kung may mga tao bang handang magbayad para sa mas magandang version nito. Ang innovation o ang pagbabago ay hindi naman laging kailangang tungkol sa mga high-tech na gamit. Minsan ay sapat na ang simpleng pagbabago sa proseso para mas mapadali ang buhay ng isang ordinaryong tao. Ang mga pinakamatagumpay na negosyante sa ating bansa ay nagsimula sa pagpuno sa mga gaps o sa mga pagkukulang na nakikita nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag mong maliitin ang iyong mga ideya dahil ang bawat higanting kumpanya na nakikita mo ngayon ay nagsimula lamang sa isang simpleng tanong kung paano gagawing mas madali ang isang bagay. Kailangan mo ring magkaroon ng sapat na tapang na maging first mover o ang unang taong susubok sa mga bagay na kinatatakutan o hindi pa alam ng marami mong kakilala. Habang ang lahat ng tao sa paligid mo ay nag-aalinlangan at naghihintay ng patunay, ang pagkuha mo ng isang kalkuladong risk ay pwedeng magbigay sa iyo ng napakalaking advantage sa merkado. Ang resourcefulness ay ang iyong kakayahan na gumawa ng paraan kahit sa tingin mo ay wala kang sapat na capital, koneksyon, o gamit sa iyong simula. Huwag mong gamiting dahilan na wala kang pera para hindi masimulan ang iyong pangarap. Sabihin mo sa iyong sarili na kailangan mong maging mas malikhain para mahanap ang paraan kung paano mo mapapaikot ang kung anong meron ka. Ang mga pinakamalaking tagumpay ay madalas na nagmumula sa mga taong walang-wala sa simula, pero punong-puno ng diskarte at determinasyon na gumawa ng paraan. Ang swerte ay hindi lang basta aksidente. Ito ay nangyayari lang kapag ang iyong matinding paghahanda ay nagtagpo sa isang tamang pagkakataon na dumating sa iyong buhay. Ibig sabihin nito, mga ka-daily, kailangan ay tuloy-tuloy ang iyong pag-aaral, pag-eensayo, at pagpapatalas ng iyong mga skills kahit wala pa ang malaking project o ang big break na matagal mo nang hinihintay. Kapag biglang bumukas ang pinto ng oportunidad sa harap mo, dapat ay may hawak ka ng tamang susi para mabuksan ito agad at hindi ka na mag-aaksaya pa ng oras para maghanda. Huwag kang maging isang spectator o tagapanood lang sa sarili mong buhay, kundi maging bida ka na gumagawa ng sarili mong script at nagdidikta ng sarili mong destiny. Ang sining ng paggawa ng oportunidad ay ang pagkilala na ikaw ang may hawak ng manibela at hindi ka lang pasahero ng tadhana. Kaya naman mga ka-daily, huwag ka nang maghintay ng perfect timing dahil ang totoo ay wala namang ganon. Ang pinakamagandang oras para magsimula ay noon pa at ang pangalawang pinakamagandang oras ay ngayon na. Simulan mong i-convert ang iyong mga reklamo sa mga proyekto at ang iyong mga pagdududa sa mga eksperimento na magdadala sa iyo sa bagong level ng tagumpay. Ang bawat tao na nakakamit ang lahat ng gusto nila sa buhay ay mga taong hindi natakot na gumawa ng unang hakbang kahit hindi pa nila nakikita ang buong hagdanan. Maging mapagmatsyag sa iyong paligid, makinig sa mga pangangailangan ng tao, at laging maging handa na ibigay ang iyong best sa bawat maliit na chance na darating sa iyo.
Kapag naging master ka na sa paggawa ng sarili mong oportunidad, hindi mo na kailangang maghabol sa swerte dahil ang swerte na mismo ang kusang maghahabol sa iyo. Ang iyong galing at diskarte ang siyang maglilok ng kinabukasang matagal mo nang pinapangarap para sa iyong sarili at para sa iyong mga mahal sa buhay. Aral number 9, Radical Accountability, ang walang sisihan rule. Ang isa sa pinakamakitid na mindset na pumipigil sa ating mga Pilipino na umasenso, mga ka-daily, ay ang ugali na laging humanap ng ibang tao o sitwasyon na pwedeng sisihin sa tuwing hindi maganda ang takbo ng ating buhay. Ang aral ng radical accountability ay ang pagtanggap sa katotohanan na ang iyong buhay sa kasalukuyan ay 100% mong responsibilidad, anuman ang iyong pinagmulan, ang iyong edukasyon, o ang iyong nakaraan. Ibig sabihin nito kahit hindi mo kasalanan na ipinanganak kang mahirap, kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap dahil ikaw ang may hawak ng manibela ng iyong mga desisyon. Kapag itinigil mo na ang pagsisi sa gobyerno, sa iyong mga magulang, sa iyong boss, o sa malas na tadhana, doon mo lang tunay na mababawi ang kapangyarihan para baguhin ang iyong kinabukasan. Ang taong laging naninisi ay ibinibigay ang kontrol ng kanyang kaligayahan sa ibang tao, habang ang taong accountable ay kinukuha ang buong kontrol sa kanyang sariling palad. Kailangan mong tuluyang talunin ang victim mentality o ang pakiramdam na lagi kang pinagkakaisahan ng mundo at palitan ito ng isang creator mentality kung saan ikaw ang lumilikha ng iyong realidad. Sa bawat problema na dumarating, ang isang taong may radical accountability ay hindi nagtatanong ng, bakit ito nangyari sa akin? Kundi nagtatanong ng, ano ang pwede kong gawin para maayos ito? Ang ganitong pagbabago sa pag-iisip ay magbibigay sa iyo ng kakaibang lakas dahil hindi ka na maghihintay ng tulong o awa mula sa iba para makaahon sa hirap. Ang matagumpay na tao ay alam na ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon para matuto at mag-adjust ng diskarte, imbes na magmukmok at maghanap ng palusot. Ang pag-ako sa lahat ng resulta ng iyong buhay, maging ito man ay tagumpay o kabiguan, ang siyang pundasyon ng isang matibay na karakter na hindi basta-basta matitibag ng anumang hamon. Ang konsepto ng extreme ownership ay ang pag-amin sa iyong sariling pagkakamali ng mabilis at ang pag-ako sa responsibilidad kahit na may kinalaman din ang ibang tao sa naging problema. Sa trabaho o sa negosyo, ang taong marunong tumanggap ng pagkakamali ng walang drama ay ang taong mas mabilis na pinagkakatiwalaan ng malalaking proyekto at posisyon. Imbes na ituro ang daliri sa iyong mga katrabaho o sa iyong mga tauhan, tingnan mo muna ang iyong sarili kung ano ang pagkukulang mo sa communication o sa pagpaplano kaya nagkaroon ng aberya. Ang pagiging solution-oriented ay ang paggugol ng 10% lang ng iyong oras sa pag-unawa sa problema at 90% naman sa paghahanap at pagpapatupad ng solusyon. Kapag ganito ang takbo ng utak mo, magiging mas epektibo ka sa bawat aspeto ng iyong buhay at mas mabilis mong makakamit ang lahat ng iyong mga layunin. Ang integridad ng iyong mga salita sa iyong sarili ay isa ring mahalagang bahagi ng radical accountability na madalas nating makalimutan. Kapag sinabi mong magsisimula ka ng mag-ipon, mag-aral, o mag-exercise pero hindi mo naman ginawa, winawasak mo ang tiwala ng iyong sarili sa iyong sariling kakayahan. Ang pagtupad sa mga pangako mo sa sarili mo, kahit walang nakakakita o nakakaalam, ang siyang tunay na nagbubuo ng iyong self-confidence at authority sa iyong buhay. Ang bawat maliit na desisyon mo sa araw-araw, mula sa pagkain mo hanggang sa kung paano mo ginagastos ang iyong sahod, ay mga boto para sa kung anong uri ng tao ang gusto mong maging sa hinaharap. Huwag mong hayaang ang iyong mga temporary na emotion ang magdikta sa iyong mga long-term na desisyon dahil ang accountability ay ang pananatiling tapat sa iyong vision sa lahat ng pagkakataon. Kaya mga ka-daily, simulan mo nang burahin ang salitang kasi sa iyong bokabularyo kapag tinatanong ka kung bakit hindi ka pa nagtatagumpay sa iyong mga pangarap. Ang power of choice ay nasa iyong mga kamay,
bawat segundo. At ang bawat desisyon mo ay may kaakibat na resulta na kailangan mong harapin ng buong tapang at walang pag-aalinlangan. Kapag tinanggap mo na ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nabigo, tinatanggap mo rin na ikaw lang ang may kakayahan para itama ang lahat at maging matagumpay sa susunod na pagkakataon. Ang radical accountability ay hindi isang pabigat kundi isang regalo ng kalayaan dahil ibinibigay nito sa iyo ang susi para buksan ang kahit anong pinto na gusto mong pasukin. Panindigan mo ang iyong buhay, ang iyong mga pangarap at ang iyong bawat kilos dahil ikaw ang bida sa kwento ng iyong tagumpay at wala ng iba. Aral number 10. The ultimate purpose, ang higit pa sa sarili. Ang tunay na rurok ng tagumpay mga ka-daily ay hindi nagtatapos sa pagkakaroon ng malaking bahay, mamahaling sasakyan o maraming pera sa bangko, kundi sa kung paano ang iyong pag-angat ay nagiging isang matibay na tulay para sa pag-unlad din ng ibang tao. Kapag ang lahat ng iyong ginagawa ay nakatutok lamang sa sarili mong kapakanan, darating ang oras na makakaramdam ka ng pagkapagod at kawalan ng gana dahil ang ego ay madaling mapagod kapag wala ng bagong makuha. Pero kapag ang iyong misyon ay mas malaki pa sa iyong sarili, nagkakaroon ka ng walang hanggang supply ng inspirasyon na magbabangon sa iyo kahit sa pinakamahihirap na madaling araw. Ang paghahanap ng iyong malalim na why o ang dahilan kung bakit mo gustong yumaman at magtagumpay ang siyang magsisilbing anchor mo sa gitna ng anumang unos na darating sa iyong paglalakbay. Ang tagumpay na may kabuluhan ay ang tagumpay na naglalayong mag-iwan ng isang magandang marka sa mundo na hindi mabubura ng panahon o ng kahit anong krisis. Ang service-driven success ay ang sikreto ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa buong mundo dahil alam nila na ang pagtulong sa maraming tao na makuha ang kanilang kailangan ay ang pinakamabilis na paraan para makuha mo rin ang lahat ng gusto mo. Imbes na itanong mo kung magkano ang kikitain ko dito, subukan mong itanong kung ilang buhay ang matutulungan at mapapadali ko sa pamamagitan ng produktong ito o serbisyong ito. Kapag ang intensyon mo ay magbigay ng tunay na halaga o value sa iyong kapwa, ang pera at oportunidad ay kusa na lang nadadaloy patungo sa iyo bilang natural na resulta ng iyong kabutihan. Sa ating kulturang Pilipino, ang bayanihan ay isang makapangyarihang konsepto na kung gagamitin natin sa aspeto ng negosyo at career, ay makapagpapabago sa ating buong bansa. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung ano ang kinuha mo mula sa mundo, kundi sa kung ano ang ibinigay at iniwan mo para sa ikabubuti ng mas nakararami. Ang gratitude o ang sining ng pasasalamat ay isang napakalakas na frequency na dapat mong panatilihin sa loob ng iyong puso. Araw-araw, mayaman ka man o nagsisimula pa lang sa iyong journey. Kapag marunong kang magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka ngayon, maliit man o malaki, pinubuksan mo ang pintuan ng universe para magpadala pa ng mas maraming biyaya sa iyong buhay. Ang reklamo ay nakakaakit ng mas maraming dahilan para magreklamo. Pero ang pasasalamat ay nakakaakit ng mas maraming dahilan para maging masaya at matagumpay. Huwag mong hintayin na makuha mo muna ang lahat ng gusto mo bago ka magpasalamat, kundi magpasalamat ka na ngayon dahil buhay ka, may pag-asa ka, at may kakayahan kang baguhin ang iyong tadhana. Ang taong may pusong mapagpasalamat ay hindi kailanman nawawalan ng resources dahil lagi niyang nakikita ang kasaganaan sa paligid niya kahit sa gitna ng simpleng pamumuhay. Ang sustainable growth ay ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng iyong matinding ambisyon, ng iyong kalusugan, at ng iyong mga ugnayan sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Walang saysay ang lahat ng makuha mong kayamanan kung sa dulo ay wala ka namang kasamang mag-celebrate o kung sira naman ang iyong katawan para ma-enjoy ang bunga ng iyong pinaghirapan. Ang tunay na matagumpay na ka-daily ay ang taong alam kung kailan dapat bumilis at kung kailan dapat huminto para yakapin ang mga taong nagbigay sa kanya ng inspirasyon noong wala pa siyang anuman. Ang pagbuo ng isang legacy ay nangangailangan ng pag-aalaga
sa iyong reputation at character, dahil ito lang ang tanging bagay na dadalhin mo hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Siguraduhin mong ang iyong pag-akyat sa hagdan ng tagumpay ay hindi nangangahulugan ng pagtapak sa ulo ng iba, kundi ang pag-abot ng iyong kamay para isama sila sa iyong pag-unlad. Kaya bilang huling aral mga ka-daily, tandaan mo na ikaw ay nilikha para sa isang dakilang layunin na higit pa sa iyong mga personal na pangangailangan at mga material na luho. Ang spirit of contribution o ang pagnanais na makapag-ambag ng kabutihan ang siyang magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit anong dami ng ginto. Sa bawat step na gagawin mo patungo sa pagkamit ng lahat ng gusto mo sa buhay, laging isama ang panalangin at ang hangarin na maging inspirasyon sa iyong kapwa Pilipino na nawawalan na ng pag-asa. Ang mundong ito ay nangangailangan ng mas maraming matagumpay na tao na may mabuting puso at malawak na pananaw para sa kinabukasan ng ating bansa. Kapag nahanap mo na ang iyong ultimate purpose, hinding-hindi ka na muling maglalakad ng walang direksyon dahil ang iyong layunin ang siyang magsisilbing liwanag sa iyong daraanan. Mangarap ka ng malaki, gumawa ka ng tama, at laging tandaan na ang lahat ng gusto mo ay abot kamay mo na basta't mayroon kang tamang puso at matinding pananalig sa iyong kakayahan. Mga ka-daily, ang paglalakbay patungo sa tagumpay ay hindi isang mabilisang takbo kundi isang sining ng pagbuo ng iyong pagkatao. Mula sa pagpili ng silent wins hanggang sa pag-ako ng radical accountability, nakita natin na ang lahat ng gusto mo sa buhay ay magmumula sa iyong desisyon na maging arkitekto ng sarili mong tadhana. Huwag mong hayaang limitahan ka ng iyong pinagmulan. Gamitin mong sandata ang iyong oras, ang iyong mga koneksyon, at ang iyong talino para gumawa ng mga oportunidad na magbabago sa iyong kinabukasan. Tandaan mo, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng kalayaan, kalayaang pinansyal, kalayaan sa oras, at kapayapaan ng isip. Habang inaabot mo ang iyong mga pangarap, laging itanim sa puso na ang tagumpay ay mas matamis kapag ito ay may layuning makatulong sa iba. Ikaw ang bida sa kwentong ito at ang iyong gintong ugali ang magdadala sa iyo sa rurok. Padayon, ka-daily. Ang lahat ng gusto mo ay abot kamay mo na, simulan mo lang sa tamang hakbang ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.